Ano? Kamu pagbibiling. Ano malaki? Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan sa pagbisita ni VP Sara Duterte dito po sa mga biktima ng pamamaril sa loob po ng paaralan dito po sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes at kaya ng umaga nga actually sobrang aga ang pagbisita ni VP Sara dito sa mga biktima sa pamilya, sa burol ng mga estudyanteng nasawi. Nakikiramay si VP Sara Duterte dito sa pamilya lalo na sa mga magulang ng mga estudyanteng nasawi doon sa walang habas na pamamaril ng dalawang estudyanteng mga minor de edad din mga kababayan. At dito sa labas mga kababayan nakikita natin na may mga tao rin po na lumabas at nakikipag-picture kay VP Sara, nakikipag-shake hands at nagpasalamat si VP Sara Duterte sa kanilang pagtanggap kay VP Sara sa pagbisita dito sa kanilang lugar sa San Jose, Tacloban City mga kababayan. So, at itong pagpunta ni VP Sara naman ay hindi po ito related sa politika mga kababayan at although hindi po natin talaga maiwasan na mapag-usapan ang politika kasi itong Tacloban City ay baluarte nga ito ni Congressman Martin Romualdez at alam naman po natin yung estado ngayon o relasyon sa
pagitan ng mga Romualdez, mga Marcos at Duterte mga kababayan na talagang may lamat na no na hiwalay na ng landas mga kababayan no. Noong 2022 ay tinatawag nilang unity team na nagkaisa sila pero ngayon ay tumiwalag na mga kababayan, humiwalay na si VP Sara nga dito sa unity team dahil hindi na nga po niya daw masikmura no itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan. So hindi po natin talaga maiwasan na talagang yung mga diehard Romualdez supporter at mga Marcos supporter no, lalo na kasi si Imelda Marcos ay galing po dito sa Tacloban area no mga kababayan at yung mga kamag-anak niya talaga dito ay sila yung namuno no sa Tacloban City mga kababayan at yung mga supporters nila ay siguro tumaas yung kilay mga ganyan-ganyan, binabash yung kanyang pagbisita dito no at yun nga hindi naman po sila yung pinuntahan dito ni VP Sara no, yung pinuntahan niya itong mga biktima at pamilya, yung mga magulang na biktima ng karumal-dumal na pangyayari doon sa school mga kababayan. At nung araw nga ng Martes, kung hindi ako nagkakamali, ay bumisita rin dito si Congressman Martin Romualdez no dito sa mga lamay or sa burol ng mga estudyanteng nasawi at dito sa mga magulang no mga kababayan at pati rin dito yata sa mga hospital no kasi nandoon pa yung ibang mga nasugatan bunsod nung pamamaril nga doon sa loob ng school. At since distrito naman niya ito mga kababayan no, nararapat lang na talagang bisitahin niya yung kanyang constituents no mga kababayan. So si VP Sara ay galing pa po ng Mindanao. Actually sunod-sunod yung kanyang mga event no doon sa Mindanao, galing doon sa mga pagbigay ng ayuda, pagbisita doon sa mga nasalanta ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao from Davao Occidental to Sarangani at bumalik dito sa may Bukidnon no sa Talakag, and then meron pang event siya dito sa may Nunungan sa Lanao del Norte at diretso na kaninang madaling araw mga kababayan no bandang 5:30 kung hindi ko nagkakamali ang umpisa ng kanyang pagbisita doon sa mga pamilya ng nasawing mga estudyante nga dito sa San Jose National High School shooting incident mga kababayan. At napansin nga po natin mga kababayan no, nung pumasok si VP Sara doon sa loob kung saan nandun po yung burol ng mga nasawing estudyante ay hinubad niya yung kanyang sapatos mga kababayan no, bilang pagrespeto no sa may-ari ng bahay or sa pamilya no mga kababayan. So di porket vice president siya sa bansang Pilipinas pero talagang hinubad niya yung kanyang sapatos mga kababayan no, hindi niya pinasok doon sa loob ng bahay. At ganoon din yung nagawa or ginawa ni Senator Robin Padilla no, binisita niya yung isa sa mga nasawi no doon sa lindol naman sa may Malapatan, Sarangani. Ayan, so yung mga tagbalay or yung ang bahay ay okay lang daw ipapasok yung sapatos pero ininsist talaga ni Senator Robin Padilla na hubarin yung kanyang sapatos mga kababayan. So ganito rin si VP Sara yung kanyang ginawa no kasi alam naman po natin syempre yung sapatos natin galing sa labas talagang maraming mga bakterya no yung dala niyan or mga viruses kasi kung saan-saan tayo dumadaan yung mga dura-dura sa labas, mga dumi ng mga hayop, ayun so maapakan natin. So respeto sa may-ari ng bahay ay talagang hinuhubad ni VP Sara. So ganoon naman po talaga yung turo sa atin no, ng ating mga magulang ng mga matatanda na yung mga sapatos, mga tsinelas ay wag dalhin no, wag ipasok sa loob ng bahay mga kababayan. Bilang respeto na rin sa kanilang tahanan no. At ito nga yung ginawa ni VP Sara. Kaya nakakatuwa at grateful po si VP Sara dito sa pagtanggap ng mga taga-Tacloban sa kanya, particularly po dito sa mga taga San Jose, Tacloban City no mga kababayan. So hindi lahat ng mga taga-Tacloban ay galit dito kay VP Sara or sa mga Duterte no mga kababayan no kasi alam po natin nga Tacloban, baluarte ni Martin Romualdez at ang mga supporter ni or diehard supporter talaga ni Romualdez ay galit na rin kay VP Sara mga kababayan. Talagang ipagtatanggol nila itong kanilang dinadapigan no or kanilang sinusuportahan na si Romualdez. At itong mga taga San Jose, Tacloban na nagpa-picture kay VP Sara at talagang masabi natin na mga supporters po sila ni VP Sara mga kababayan. So hindi po lahat ng mga taga Tacloban ay supporters ni Romualdez. Kung matatandaan natin mga kababayan noong November 9, 2013 kung saan a day after nung humagupit yung super typhoon bagyong Yolanda dito sa Tacloban ay si Pangulong Duterte no, or si Mayor Rody Duterte yung pinakaunang dumating doon mga kababayan sa Tacloban City at isa itong San Jose na area ang talagang masasabi nating sirang-sira no nung paghagupit ng super typhoon na Yolanda mga kababayan. At siguro yung iba dito mga taga San Jose, Tacloban City ay natulungan ng mga taga Davao no noong dinala ni PRRD or ni
Mayor Rody Duterte yung kanilang 911 no, ng Davao, yung kanilang mga medical team. So marami siguro dito rin na natulungan din ng mga taga Davao noon nung after nung Yolanda, mga kababayan. At umiyak nga noon or napaiyak nga noon yung kanilang mayor dyan sa Tacloban dati, no, si Mayor Alfred Romualdez. At pati ngayon, siya pa rin yung mayor pala ngayon, mga kababayan, sa Tacloban City, no, na talagang nagano siya kasi ang tagal daw no ng tulong ng national government sa kanila noong 2013 at siya mismo yung isa sa mga nag-clearing noon sa mga kalsada dahil hindi po madaanan nga dahil sa dami ng mga nagbagsakan ng mga puno, yung mga lumilipad ng mga structures ng mga kabahayan. So siya daw yung backhoe ata yung ginamit niya no para ma-clearing yung kalsada, mga kababayan. At umiyak nga siya noon sa Senate hearing noong panahon na iyon. Tapos itong si Pangulong Duterte or Mayor Duterte nga isa sa pinakaunang dumating doon sa Tacloban City at nagpahatid no ng tulong yung kailang Davao 911 nga, mga medical team, mga rescue teams, pati si Mayor Basti Duterte ay kasama rin noon no, mga kababayan, no. Bukod doon sa mga ayuda, doon sa mga relief goods na bitbit or dala nila dito sa from Davao City papunta nga dito sa Tacloban City, mga kababayan. So for sure ang iba diyan sa mga taga Tacloban ay may utang na loob no dito sa kay former Mayor Duterte no dahil talagang siya yung tumugon dito ng tulong sa mga taga Tacloban City na talagang sobrang nasalanta ng Super Typhoon Yolanda, mga kababayan. No? Imagine mo naman talaga yung mga bangkay ay nagkalat sa kalsada. Yun po yung isa sa mga dahilan bakit umiyak noon si dating Pangulong Duterte no doon sa airport ng Tacloban ata yung kung hindi ko nagkakamali. Nakakulay yellow pa nga po siya noon na kapote or jacket kung hindi ko nagkakamali, no. Umiyak po siya at yung word niya doon is or God must have been somewhere else, no, yung sinabi niya. Dahil nakita nga niya yung mga bangkay nga doon sa kalsada nagkalat, no. At nakikita niya yung grabe ng sira ng Tacloban City noong mga panahon na iyon. Samantalang meron pong pahayag din po yung isa sa mga tatay no nung nasawing estudyante doon sa Pamaril sa San Jose National High School, yung tatay ni Chris Lawrence ay ipinanawagan nila, mga kababayan, yung hostisya talaga, no. Although meron na po nagbigay ng ayuda sa kanila, yung Malacanang yata ay nagbigay ng 150,000 bawat pamilya no doon sa mga nasawing mga estudyante at sinabi niya na hindi nila kailangan yung ayuda, yung kailangan nila talaga hostisya no para mapanagot itong mga bumaril or pumatay sa kanyang anak, mga kababayan, na minor de edad din itong mga suspect, no. At alam naman po natin na hindi sila pwedeng ikulong doon sa city jail or hindi sila pwedeng ikulong talaga, mga kababayan, no, doon sa ordinaryong kulungan natin or sa typical na kulungan natin kasi sa batas natin kay sa DSWD sila no mag-undergo lang sila ng mga counseling, mga intervention, may mga programs lang patungkol doon sa mga gumagawa ng heinous crimes, no. Yun nga yung problema sa atin ngayon dahil yung parusa sa kanila ay hanggang counseling lang, ipasok lang dito sa Bahay Pag-asa at hindi talaga sila magdusa no doon sa krimen na ginawa nila, mga kabayan. Unfair po doon sa buhay na kinuha nila, no. Imagine ang sakit ng mararamdaman ng magulang tapos yung mga gumawa ng ganun ay nandun lang naka-counseling or na-undergo ng counseling, ipapasok lang doon sa Bahay Pag-asa. So unfair po talaga, mga kabayan, para po sa akin. Siguro it's about time na i-amend nila yung batas na iyan na dapat makulong talaga, no? I-lower nila yung age limit kapag gumawa ng karumal-dumal na krimen kagaya nito, mga kabayan, dahil hindi na po ito ordinaryong lang no usapin. Buhay po yung kanilang kinuha, 3 buhay yung kanilang kinuha dito, mga kababayan. And yet yun lang din yung parusa sa kanila. So unfair po yun, mga kabayan, kahit sa ang angle yan talaga tingnan, no. Unfair na hindi na po nila maibalik yung buhay ng mga buhay na kinuha nila, no, mga kababayan. At yun ngayong panukala ni Senator Ruben Padilla ay ibaba no yung age limit ng criminal liability no dito sa ating bansa at kailangan po talagang panagutin or mapanagot natin yung mga gumawa ng ganoon para hindi na po nila tularan, no, kasi marami na pong bata or mga minors ngayon ang alam patungkol nga dito sa Juvenile Justice Act na ito. Ito nga mga suspect na itong dalawa ay pinag-usapan doon sa kailang chat conversation yung juvenile justice alam nila na hindi sila makulong dahil mga minors pa nga sila. So talagang alam na ngayon, pinag-aralan ng mga minors yan para pag gumawa sila ng mga mali ay hindi naman pala sila ikukulong. So malakas ang loob nila, mga kabayan. Kaya it's about time talaga na baguhin yan. At gumawa sila ng sariling kulungan, no? Itong gobyernong ito, sa dami-dami ng mga budget na ninanakaw nila, dapat gumawa sila ng mga kulungan para sa mga minors. Para kapag gumawa sila ng krimen,
ay doon po sila ilagay para hindi po sila ihalo doon sa mga adult no or sa mga matatanda na mga nakakulong doon. So yun po yung ating suggestion dito mga kabayan no para once and for all ay para sa peace and order naman po ito. Para takot na po yung mga minors na gumawa ng hindi maganda mga kabayan dahil meron na pong batas talaga na tutuluyan sila ditong ikulong no parusahan dito sa mga mali nilang gawain no. So ano po masabi niyo dito mga kababayan sa pagbisita ni VP Sara Duterte dito po sa Tacloban City no? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.